Okay. Magandang hapon po. Magandang oras sa ating mga kaibigan dyan. Pag-usapan na po natin ulit itong napakainit na usapin ngayon sa ating social media. Ito po yung nangyari kahapon na Senate inquiry tungkol sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito yung kontrobersyal na pastor. Patungkol ito sa mga nangyayaring korupsyon sa kanyang Kingdom of Jesus Christ Ministry diyan po sa Davao. Siya po ay nakasahan ngayon sa patawag sa kanya sa Senado ni Senator Hontiveros na itong mga nagaganap na pangre-rape, itong human trafficking at itong pag-aabuso doon sa mga batang kalalakinan kung saan siya ay inaakusahan, si Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo po, hindi ko lubos maisip na ang isang pastor ay gagawa ng ganito karumal-dumal na mga gawain sa kanyang ministeryo. Halimbawa na lang, itong uutusan mo yung ang mga miyembro mo, mga utusan mo, mangulikta, manghingi, parang humingi ng abuloy, kung saan-saan, sa sasakyan, sa mga bus, sa mga establishment, sa mga lugar kung saan marami silang nahihingan ng tulong. At doon nagmumula ang financial nila, contribution sa pamamagitan nga. Yung iba nagtitinda daw ng money, yung iba kung mga ballpen, magbitinda. Alam niyo po, kasi ako, marami na rin ako kasing dati na rin kasi ako mananampalataya sa sa Panginoon. Marami na rin tayong mga nasalihan ng mga born again Christian community. Pero hindi nangyari ni minsan hindi nangyari sa amin to na nangulikta kami ng mga pera, kung anong may ganap. Halimbawa, may mga anniversary, nagkukusa kasi yung mga tao nagbibigay ganyan. Pero dito sa Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy, mula sa umpisa, pagpasok pa lang ng mga mga membro nila, talagang inaano sila yung pinipilit sila talagang magbigay. Yung iba binibenta yung mga ari-arian. Di ba, nabalitaan naman natin na nakarinig naman kayo sa mga testimonya kahapon. Yung iba, lalo na diyan sa may Mindanao, parting Mindanao, ang daming nagbebenta ng mga ari-arian nila. May maibigay lang doon sa simbahan ni Kibuloy, sa kanilang pastor, kay Pastor Kibuloy. So yung napaka-strange ba na ganitong pamamaraan nagpapayaman ang kanilang pastor? Biro mo ba, isipin na lang natin kung totoo man na umabot yan ng mga milyon ng miyembro. Yung bawat ulo niyan, kung halimbawa magbigay lang ng isang piso,
milyonaryo na instantly, no? Instant millionaire si Kwan, si Kibuloy. Kung mga ari-arian pa yan ang nagbibinta, o di lalo na, laki ng pera niyan. Tamang-tama nga, makapagpatayo nga yan ng mga malalaking struktura doon sa kanilang lugar sa Davao. Diba? Kasi ako nakita ko yung nila nakapunta ko ng Davao ng mga mga previous months lang. Nadaanan ko yun, tinuro sa akin ng pinsan ko yan ng Kibuloy Kingdom. Kita ko na manghanga ako, ang laki. Ang gate pa lang, milyon na, halos milyon na yung halaga ng gate eh. Pag makita nyo mga kaibigan talagang napakalaki. Lapit sa airport. Tapos, doon ko na pag-isip-isip na tama nga naman, nagkakamal nga ng pera talaga si Kibuloy. Sa dami ng miyembro niya, sa laki ng mga nakukulikta niya sa kanyang mga miyembro, yayaman nga siya talaga. At isa pa, mapapansin natin, tuwing eleksyon, si Kibuloy, may influensya si Kibuloy sa politika. May marami tayong mga nakilalang mga tumatakbo ng Kongreso, sa Senado, doon pumupunta sa kanya Lalo na yung presidential balls, maraming mga presidential balls na talagang sumaludo sa kanya Pumupunta talaga doon, humihingi ng basbas sa kanya Mga senador, marami dyan sa Senado. Diba? Hindi lang mga 3-4 na senador ang binasbasan yan ni Kibuloy. Ngayon, ang isa pang problema ang kinakaharap niya ngayon, itong mga pang-rape. Biro mo, Ukrainian, 2 Ukrainian youth, talagang nagawa niya ng kahalayan. Siyempre, kayo na lang sa atin na lang, bilang isang tao, nagtiwala ka, nanampalataya ka sa Diyos, at ang tiwala mo, doon mo binuhos, pati mga magulang mo, napapaniwala pa nila, na ganito, siya ay sagradong tao, anak ng Diyos, napaniwala mo ng ganun. Isang bagay ba na talagang bihira talaga talagang ng isang tao yung ibang pamamaraan ba ng pamimiktima ng isang tao. So gagamitin mo yung kaluluwa, di ba? Yung kaluluwa ng isang tao. Tapos mapupunta lang ang tiwala ng mga magulang, ng mga anak sa isang napaka-rimaring na karanasan sa kamay ng isang pastor ganito. Napaka-rumal-dumal talaga. Biro mo, nagtiwala ka lang, tapos ganun ang mangyayari sa'yo, marirape ka. Diba? So kawawa talaga ang mga ganito. Maraming nagtetestimonya. May mga 4 na testimonya na patungkol sa pangre-rape ni Kibuloy. Ang iniisip ko kahapon, nung nakita ko yung nila, kasi si Risa Hontiveros lang, Senator Risa lang ang nandun Wala man lang may nagpapakita ang ibang mga wala man nagpapakita ang ibang mga senador. Susuporta man lang. Kasi napakalaking issue nito mga kaibigan. Iruin mo isang pastor na napunta sa isang napaka-kontrobersyal na kaso na Biro mo, siyempre, dapat ito yung susuportahan talaga ng mga mga senador natin yung mga ganyang mga kaso. Kasi hindi naman
hindi naman sa ano ng pananalapi ng corruption to, pero sa sistema ng ano to, corruption to eh. 'Di ba? Yung isang napakabulok na sistema sa loob ng ating komunidad. Tingnan mo, wala man lang mga nag-back up na kwan ng mga senador sa kay Senator Risa Ontiveros. Tapos yung isa pa, yung si Senator Bato, gumawa pa ng may sarili rin siyang investigasyon patungkol sa ano ba yung inimbestigahan niya kahapon. Kaya sinabay niya pa sa investigasyon na dapat nandun sila sa kay Risa Ontiveros, Senator Risa Ontiveros na dapat nandun sila. Dito natin makikita na talaga yung ano natin, yung mga tao sa gobyerno, hindi sila concerned sa mga mahirap na tulad natin. Yung bang ating mga karapatan na naaabuso, wala silang hindi sa kanila yun, hindi mahalaga. Wala tayong halaga sa kanila. Kaya kung patungkol sa mga mahirap, humihingi ng hustisya, yung wala silang pakialam Pero kapag ang kanilang mga interes ang may napag-uusapan o nagkaroon ng kontrobersya sa kanilang mga interes, parang mga mga kaibigan, para ba ito silang mga mga yung kukuyugin nila kung sino man yung nag-iimbestiga. Meron pa nga, kakasuhan ka pa. Biro mo katulad yan, kay Franz Castro. Representative Franz Castro na nangyari ngayon. Ba? Alam naman natin na pinagbantaan siya ni Digong. Pero ang pakikipaglaban niya, parang nauwi lang sa kasi parang yung kaso na niya na pinail niya, parang napawalang bisa walang bisa ang kaso niya, parang hindi natanggap dahil wala daw ebidensya. Yun. Samantala kung ebidensya lang naman ang pag-uusapan, napakaraming ebidensya lang. Sa social media yun, di ba? Na-issue yun, isang linggo, mula nung si Digong, mula nung magsalita sa sa TV, sa estasyon ng Seminay. Di ba? Yung programa niyang ikan sa masa para sa masa. Ano nangyari doon? Walang nangyari. Hindi pinaniwalaan yun. Hindi pinaniwalaan ng judge. Kaya wala tayo Tayong mahirap talaga. Tayo lagi ang tayo lagi ang lugi. Tayo lagi ang wala tayong boses. Mahirapan tayo lumaban sa mga ganito. Kaya napag-isip-isip ko itong mga tao na to na nasa gobyerno ngayon. Kung habang buhay yan sila dyan, walang mangyayari sa ating mga Pilipino. Wala talaga mangyayari sa ating mga Pilipino. Habang may mga taong naniniwala sa kanila at bumuboto sa kanila, walang mangyayari sa atin. Maghihirap tayo ng ganito. Hindi natin makakamtan ng mga hustisya. Hindi tayo magiging kapareho ng ibang bansa, mga kapit bansa natin, ng mga bansa, Malaysia, diba? Singapore. Hindi tayo hindi tayo magiging kapareho nila.
ang ano tayo natin, mahirap talaga tayo, mahirap na bansa tayo talaga. Kasi yung mga namumuno sa atin, puro mga kurap eh. Puro mga kurap. Kaya hanggat hindi tayo natututo, lagay lang tayo ng lagay ng mga politiko. Ang ano kasi parang ano na eh, sa tuwing eleksyon, yung yung mga pangalan na ano, mga pangalan na lumalaban sa eleksyon, naglalaban-laban. Yun na lang at yun na lang sila lagi eh. Kaya yung mga tao, buto rin ang buto sa kanila hanggang ito ngayon ang nangyayari sa ating buhay. Tayo ang nagsasuffer, minamanipula tayo, lahat. Kaya itong issue ngayon kay Kibuloy, balik tayo kay Kibuloy. Itong issue natin kay Kibuloy, bantayan po natin ito dahil napakahalaga nito. Kasi ito yung ano eh, ito yung magbibigay sa atin ng ano eh, yung ito yung ano sa atin, yung magbibigay sa atin ng kaalaman kung anong nangyayari sa ating komunidad, sa ating sosyedad. Yan. Ma-influensyang tao si Kibuloy. Mga mayor, gobernador, senador, mga hawak niya eh. May mga influensya siya eh. Mga representative, yun. Pati sa mga bureaucracy natin, iba-ibang ahensya ng ano to. Mano siya eh, may influensya. Kaya huwag natin tantanan, bantayan po natin ang kasong ito. Sige po, yan na lang muna sa ngayon. At maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat. Nais ko lang po humingi sa inyo ng pabor na i-subscribe nyo po ang ating channel, Boses ng Pagbabago channel. At mag-like po kayo, mag-share para medyo dumami hindi pa kasi ako umabot ng ng 50 kasi bago pa nga lang yung channel ko. Hindi pa ako nakaabot ng 50 subscribers para makapag-live na naman ako. Kaya inihiling ko po yung tulong nyo na sana po kalat po natin at i-share ang na to, ang Boses ng Pagbabago channel. Maraming salamat po.